ang bingi, isigaw mo man, walang naririnig. Ang bulag, imulat mo man ang talukap ng kanyang mga mata, walang makikita. Subalit ang nagbubulag-bulagan na maliwanag ang mata, maaring makaunawa kung mabubuksan ang diwa. Ang nagbibingi-bingihan sa katotohanan ng walang mawawaan, kung pag-aaralan at matututunan, may kakamting mainam sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao, gaano man kamangmang na sinasabi, mapuro lang ulo, tanga na salitang tao, pag tinuruan at gumusto, natututo. Pag nagtiyaga, nagiging dalubhasa, katulad ng karpintero. Kahit wala siyang kaalaman ni anumang katagang salita na iba, maliban ang kanyang alam na salita, kung siya'y Bicol, Bisaya, o Ilocano. Sa kanyang pagtsatsaga na gustong matuto, bandang huli, kahit tinatawag siyang tanga ng kapwa niya, may karunungan siyang kaiba na tinataglay na di kaiba ng kapwa niya. At kailangan din siya ng kapwa niya, kahit siya'y walang karunungan, sapagkat doon sa taglay niyang karunungan bilang karpintero. Kaya sa kanyang kamangmangan, may halaga pa rin, may kabuluhan pa rin ang buhay niya sa kanyang natutunang pinagtiyagaan. Ano baga ang ibig kong ituran, mga mahal? Lahat naman ay nakukuha sa tiyagaan. Lahat ay kakamtin sa mga mapagbatang nilalang. Lahat ng bagay ay di kayang likhay ng sinuman. Kaya't kung papaano ang pagtitiwala at paniniwala ang hindi nilikha ng tao ay kayang likhain ng Ama sa'yo, maniwala kang magagawa niyang kung papaano ka nagkasakit, kaya kanyang pagalingin. Kung papaano ka nahihirapan, kaya kanyang pagaanin ang nararamdaman. Kung papaano kanya binuhay, batid mong siya lamang ang may karapatan bumuhay ng sinuman, ipagkatiwala mo sa kanya at gagawin niya ang marapat kung paano ang paniniwala mo. Sapagkat ang bawat kaganapan, tanging Ama lamang ang nakakaalam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't sa mga hiwaga at mahimalang pagganapan ng pananampalataya, ang siyang marapat sa bawat isa. Mangot tayo mula kay Marcos. Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan. At ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo?" At ang mga taong iyon, sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu.
at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y nilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin. At siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu. Ngunit hindi nila ito napalayas. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo dapat manatiling kasama? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinamapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa lupa. At gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Ani Jesus. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit, ani Jesus. Kapangyarihan ang mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Pawang katotohanan, inamin ng kanyang magulang, bagamat ako po ay nagkulang. Ilan kaya sa mga tao ang batid na siya'y nagkasala, siya'y may kasalanan, siya'y maraming pagkukulang, siya'y may kalabisan, siya'y nagkamali, na hindi ito maamin sa kanyang sarili. Subalit, gustong-gusto niyang gumaling. Maraming hinihiling, subalit hindi niya batid kung ano ang dapat unahin. At maliwanag na tinuran, sa pananampalataya ito'y mapangyayari. Mga mahal, ano nga bagang hindi kayang pangyarihin ng Ama? Ano nga bagang hindi kayang ibigay ng Ama? Yamang siyang tunay na makapangyarihan sa lahat ng sandali ay may magagawa siya. Ano nga baga ang hindi niya kaya? Maging sabihin man ng anak niya, wala akong kakayahan, subalit siya'y may kakayahan. At bakit hindi napalayas ng mga alagad ang masamang espiritong nananahan sa bata, sapagkat mahina pa ang kanilang pananalig, na ito'y kaya nilang gawin at magagawa dahil sila'y may kaloob na bahagi ng Kristo. Ikaw ba'y alagad? At ang sinusundan mo ay alam mong tunay na Diyos? Alam mong ikaw ay napili dahil mapalad kang pinili? Pakita mong tunay kang alagad. May sakit ka ba? Sinong dapat mong asahan? Kanino ka ba dapat magtiwala at maniwala? Hindi ba kung pagtitiwalaan mo ang mga lalagukin mong gamot, unahin mong manampalataya na may magagawa sa iyong pinaglilingkuran mo? Huwag nang lulumok at nang hihina ang loob. Huwag natatakot ka't nag-aalala na babahala. Sapagkat, gaano man kaluwat tulad ng bata mula sa kanyang pagkabata ay may sakit, sa pananampalataya ay maaring gumaling. Ikaw pa kaya ng hirangin ay natuto sa kaukulang kabanalan? Nabatid kung ano ang karunungan at kung sino ang kinikilala mo, siyang magbibigay galak at lugod sa iyo. Mga mahal, hindi lamang ito sa mga napiling hinirang, maging sa tumatawag na nananalig at nananampalataya raw,
Subalit hindi kamtin ang dahil maraming alinlangan, maraming katanungan. Kung minsan sasabihin ng tao, wala po akong pera, kaya po ako'y dito nagpapagamot. Subalit, kawalan niya na ng salapi, wala pa siyang pagtitiwalang ganap. Sa kawalan niyang magagawa, hindi na paniwalaan ang may magagawa sa kanya, sapagkat tulad ng Kristo, mga lagad ay pagkatao. May takot, may pag-alinlangan. Subalit, maliwanag ang tinuran. Anong hindi mapalalaya ng matibay na pananalig? Anong hindi maibibigay sa matapat na mananampalataya? Matapat na pananampalataya ay maraming magagawa sa buhay ng tao. Mga mahal, anak ka ba ng Ama? Manalig ka, buhay siya. At ang pananampalataya ay hindi lamang sinasabi, kundi ginagawa. Ang mabuting balita ay hindi lamang pinag-aaralan at tinitimo sa diwa, kundi sinasabuhay. Ano man ang natutunan, kailangang may kalakip na gawa. Sapagkat natutunan mo mang maglaba, kung ayaw mo maglaba, wala ka namang pera. Gusto mo'y magpalabada, tatambak lang labahin mo. Sapagkat ayaw mong gawin ang iyong natutunan. Subalit kung lahat ng batid mo ay makagagaan sa dalahin mo, gagawin mong marapat gumawa, hindi lamang magsasalita. Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahirap din ito. Mahirap maisabuhay ng tao. Subalit walang mahirap sa ibinaba ng Ama para turuan ang tao at manahan sa tao. Kaya halina mga mahal ko, kung papaano ang Kristo'y buhay sa panahon na yaon, maging sa panahon ngayon ay di mamamatay. Ang kapangyarihang taglay ng isang Kristo na binahagi noon, ngayon at kailanman ay may babahagi pa rin. Sapagkat ang nananalig na may Diyos Ama, nagtitiwalang may gagawin siya. May magagawa siya at di magkakabula ang mga salita niya. Kaya sa pananampalatayang matapat, marami ang nakalalaya sa tigib ng pait, lumbay at sakit. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, kahit sabihin na masarap yaan, kung di mo titikman, hindi mo mapapatotohanan. Kaya't sambitin ko man sa inyo, mga mahal ko, na masarap kapiling ang Espiritu. Kung di nyo mananamnam at tatanggapin sa buhay, wala pa rin silbi ang totoong tinuran ko. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, maganap ang kayo'y manampalatayang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino ang maghihintay pa sa nakikita niya na at nandyan na? Wala na. Kaya't ang hihintayin niya, yung hindi pa niya nakikita. Sinong dapat pagtiwalaan pa kung nakikita niya na? Hindi na siya magtitiwala, kundi kukunin niya na lamang. Yamang ito'y sa kanya. Subalit nang dahil wala pa nga, dapat niyang pagtiwalaan at hintayin habang hinihintay ang kanyang pagbabalik ng galak at ligaya na marapat maibigay at gantimpala na marapat kamtan. Hindi kaya paniniwalaan ang salita at isa sa buhay? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Ulit-ulitin mang basahin ang mga talata at pahayag sa banal na aklat. Mga kapitulo na tinatawag ng tao, may bersikulo pang tinatawag ninyo. Mauulatan pa rin madudulutan ang kapahayagan upang mawawaan ng taong tatanggap at naghahanap. Kaya't ulit-ulit man itong basahin at itala sa lupa, hindi katitigangan ang pinagmulan at hindi mawawalan ang sinumang naniniwala at samay nagtitiwala. Sapagkat bumabalong walang katapusan ang anumang karunungan na mula sa Kanya. Anumang bagay na ito ay linikha niya, tuwirang mapauulit-ulit niya sa daigdig, tuwirang magagawa niya gawing lahat habang may buhay ang Kanyang mga anak. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya tinawag na masamang espiritu, ay masama nga. Kaya sino magpapalaya sa masama? Di ba yung malakas na kapangyarihan ng mabuting espiritu? Kaya mga mahal, mahina ka pa ba? Wala ka pa bang madama? Hindi mo ba makilala ang tinatawagan mo? Kaya hindi mo mapatotohanang buhay siya? Bakit? Bakit? Maliwanag na bakit ang tanong. Kung tinatawagan mo siya, dapat nakikilala mo siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sumayin niyo ang kapayapaan. Yamang naituran sa inyo ang marapat, mga mahal. Naway mga buhay ang inyong pangunawa, tulad nga ng tinuran, epata, mga buksan kayo. Alalaong baga, sinong katauhan ng pagdakay maikikintal ito sa isip niya, upang pag-aralan at ibigkas naman sa inyo sa harapang ito? Sino ang pagdakay lahat ng sasabihin niya ay marapat na Ama ang nagbigay, kung malayo naman siya at di siya kinikilala? Mga mahal, lahat ay may katugunan, lahat ng tanong ay may kasagutan, lahat ng daan ay mayroong dahilan. Kaya nga't nagawang daan niyaan, kung saan man dako tutungo, aabutan mo't tutunguhan, ay makukamtan mo. Makakamtan mo't makukuha mo kung anong dako ito. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mahirap po bang pag-aralan ang banal na salita? Bilang tao po mahirap. Subalit, kung nagtataglay ka ng espiritu ng katotohanan at may pangunawa, ituturo sa iyong lahat yan. Kung minsan, kaya nagkakagulo ang tao doon sa hindi pare-parehas na paliwanag. Yung mahina ang pangunawa, ba't yung paliwanag ni ganun ganyan? Ba't ikaw ang paliwanag mo naman ganito? Alin ba talagang totoo? Sapagkat di niya naunawaan. Subalit kung may pangunawa lamang, mauunawaan niyang iba't iba man ang pahayag, kung isa lamang ang tinutukoy, maabot pa rin niya ang kadahilanan. Kaya napakahalaga ang may pangunawa, upang anuman ang marinig mo at saan ka man nagtungo at magtungo, anuman ang pagkakaiba ng mga pahayag,
Kung ang tumbok naman ay katotohanan pa rin, maaabot mo pa rin ang kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, pare-parehas manggurong naturingan, magkakaiba sila ng mga prosesong ginagawa. Magkakaiba sila ng mga teknik. Tama ba ga? Subalit, ang guro pa rin nasasabi na pinag-aralan nila ay nandoon pa rin. Nakahanay pa rin sa kanilang pinag-aralan. Lamang magkakaiba sila ng pagtuturo. At gayon din ang mga mamamahayag. Kung pare-parehas na banal na espiritu ang pinagmulan, ang mahalaga ay hindi naligaw doon sa pahayag ay ang katotohanan at hindi binaluktot ang banal na salita, kundi hayagang idinirehi, ipinaliwanag sa tao, bagamat magkakaiba ng pagpapaliwanag sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, ang patutuo sa pandaman ng tao at pagkilala sa Espiritu Santo, mababatid ang katotohanan, mananalig na ganap, mananampalatayang matapat, doon maaabot nila isang Diyos na may waga, isang Diyos na tapat, ang sa kanila'y marapat na matanggap. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mga tao, ang wika ng Ama. Bakit? Sapagkat ang tao'y nilikha niya na magmula sa alabok at magbabalik sa alabok. Subalit, tinawag niyang mga anak at matatawag niyang tunay na anak kung kumilala sa kanyang ganap. Bakit ang isang Hesukristo ay tinawag na ito ang aking tunay na anak? Sapagkat patotoo mula sa kanya mismo at nagkatawang tao na puspos ng kanyang espiritu, walang dungis, walang pagkakasala. Kundi ang tao ang nagkasala at nagbigay kasalanan at paratang. Kaya naman, pinatotohanan sa hulihan ng buhay, tunay na kinalulugdan, pinakita ang hiwaga na warak ang lupa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sapagkat ang tao ay anak sa pagkakasala, subalit ang nagkatawang tao, banal mismo, pinagmulan ito. Kaya't ang nahahayag ay ang kadakilaan ng Ama at ang hinayag ay ang kabutihan niya. Kaya't ang tumanggap, na kilalang ganap ang hinayag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At yan ang maliwanag na patotoo. Ang kapwa espiritu at isang pinagmulan banal na espiritu, nagkakaisa at nagkakasundo, nagkakamabutihan ng pagsasama, sapagkat may pagmamahalan ang bawat isa. At yan ang patotoo, mga mahal ko. Kaya't gaano man kadalas sabihin ng tao na siya'y kumikilala sa Ama niya, kung hindi totoong nasasabuhay ang gawa niya, siya'y talusirat, sinungaling na matatawag. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't ang kumilala sa Ama, nagsusumakit, nagsusumikap, na kanyang madamat makilala ang matuwid upang itong tupdin at may sa buhay niyang ganap. Di man huwaran sa unang buhay, pinapaging dapat na ang Ama ang siyang nakilalang tinanggap na nagsabuhay sa gawa niya. Kaya naman, pinaging dapat din ng Ama na natuto ukol sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag na po ba ang katotohanan na
ang Panginoong Heso Kristo. Kaya nagawa niya ang mga bagay na napaka-imposible sa tao at mahirap tuparin ng tao nang dahil puspos ng Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? At magaganap ang ikaw din ay mapuspos. Kahit ikaw'y anak ng amang makasalanan. Sapagkat mahal ka niya at gusto kanyang baguhin. Kaya kung tatanggapin mo rin ang kanyang kalooban, kaya kanyang gawing isang tunay na matatawag niyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Buhay ba ang Espiritu? Kung magkagayon, mabuhay ang pananampalataya nyo. Upang ang mahirap para sa inyo ay maging gaang tanggapin nyo, makagaan sa damdamin nyo, makaluwag sa kaisipan nyo, at panaligang ito'y mapangyayari ng Diyos na inyong tinatawag. Ikaw ba'y may sakit? Manalig ka, kanyang anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga't ayon kay Pilipos, sa mga taga-Pilipos na ayon kay San Pablo, nagbibigay ba sa inyo ang kasiglahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo? Amen po ba? Amen. Patotohanan ninyo. Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Maligaya ka na ba? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Magalak kayo at magpuri. Sumasa inyo ang Diyos Ama ninyo. Kayo ba'y may mga naramdamang hangarin na tumulong sa iba? Mapalad kayo kung bukal sa puso niyo. Kung gayon, lubusin ninyo ang mga kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo,